nagkaroon ng masinsinang peace talks. May istorya si Secretary Bello doon. Meron daw akong istorya din. Malapit na yung interim peace agreement. Pero kung bubusisihin mo ang laman, may mga laman doon, yung tinatawag na lang Comprehensive Agreement on the Socio-Economic Reforms. Socio-economic reform. Na, at saka yung final disposition, na hindi kami agree. Hindi kami agree. Sa socio-economic reforms, ang isang gusto nila, yung agrarian reform ay sila na magpatakbo. Sila na magpatakbo. Sa final disposition, ang gusto nila, yung military, ay maging engineering battalions at saka brigades na lang. Aba, parang natalo yata kami. Kaya, ito naman ang may sinabi si Tatay Rudy kay Secretary Bello, napayag siya, narinig niyo yung istorya. Kami naman, ito rin ang binitawan ng Presidente. Aba, ang gusto pala nila ay coalition government. Hindi ako papayag sa coalition government. Hindi naman sila elected. So, ang nangyari, pinigil natin yung peace talks. Pinigil natin yung peace talks. Nagkaroon ngayon ng executive order 70 which created the National Task Force to end the local communist armed conflict. Na chairman mismo ang Pangulo. Ako ang vice chairman. At nagtalaga kami ng mga cabinet officer for regional development and security sa bawat region. Region 2, Secretary Bello. Region 3, Secretary Galvez. Region 4, Villar, na NCR. Region 4B, Secretary Kusig. Region 5, Bicol, Honasan. Region 6, doon nakapag-asawa si Mato. Region 7, Cebu, si Mike Dino. Region 8, Samar Leyte, si Ed Rosario, dahil naging division commander siya doon. Region 9, Rolando Bautista, dahil siya naging na-assign doon, DSWD. Pero doon siya nag-serve as army. Region 10, Martin Andanar. Oy, happy birthday, Martin Andanar. Ay, idol ko yan si Martin Andanar. Hindi ba siya? Wala. Birthday. Region 10, dahil taga-Cagayan de Oro siya. Region 11, Davao. Sino nandun? Dominguez, pero pinalitan ni Abisado. Wendell. Region 12, La Peña, dahil doon nakapag-asawa. Region 13, Nograles. ARMM, Lorenzana, dahil doon pinanganak sa Pikit, Cotabato. Region 1, pala ako. Region 1, partner ko. Oh, ako, dahil taga-Asinggan, Pangasinan ako eh. Siya, Mangaldan eh. Oh, Puso Rubio, Mangaldan. Ewan ko, saan ba ang bahay mo? Tama yun. In other words, totoo yung ginawa namin sa National Task Force. Sa region, may cabinet. Ang vice chairman niya, yung Peace and Order Council chairman, at saka yung Regional Development Council. Ang mga members namin, gobernador. Pagdating mo sa probinsya, ang task force commander, governor. Pagdating mo na sa city, munisipyo, mayor. Pagdating sa barangay, silang commander. O, di buong whole of government, whole of nation, kasi kasamang civilian, ang tatak, good governance. Yun ang National Task Force LTAC. So, nandyan ang armed forces. Ano nangyari? Well, shortcutin ko na. Lahat ng guerrilla fronts, biro mo, na-clear namin ang Davao region, pinakamalakas. Na-clear yan. Na-clear. Region 1, na-clear. Samar, na-clear. Wala na yung mga guerrilla fronts.
Nung umalis ako, meron pang 8 na hindi pa na-clear. Hindi totoo yung sinasabi nila na nung panahon ni Digong, walang na-clear na guerrilla front. Out of 89, 8 na lang natira nung umalis na kami. So ngayon, yung 8, tinapos na ngayon lang, ng BBM. Hindi totoo silang nag-clear lahat. Pero ito, meron kaming programa na ginawa noon. Barangay Development Program. Bawat barangay na dating establisado ng NPA, meron silang shadow government. Pero nung tanggal namin sila, linagyan namin ng development. Ano ito? 1 kilometer farm to market road, school building, health center, water works, Wala kayong ginawa flood control. livelihood. Walang flood control, ha? 20 million per barangay. 822. Natatandaan ko pa. First batch, 2021. Nagawa lahat yon. Ano ang delivery? 99.7%. Alam niyo kung bakit? Kasi nakatutok lahat doon, pati governor. Yung iba pang mayor at saka governor, yung 20 million, dinagdagan pa nila ng 100,000 o 50,000. Masabi lang na mayroon din silang kontribusyon. Yung pondo, i-release namin sa governor or mayor, hindi sa district engineer. Hindi sa district engineer. Ngayon, kung pag-uusapan natin yung mga flood control ngayon, tignan nyo kung saan nakarelease. Congressman to district engineer. Yun ang pagkakaiba. Ang problema, yung unang 822 barangays, 20 million. The following year, ang ibinigay, 4.5 million na lang. Alam niyo kung bakit? Hindi kami nakapasa sa Congress. Bakit? Kasi, walang pakinabang yung Congress. Oh. Ngayon, alam niyo kung magkano na yung 20 million? 1.5. Eh, ang kalsada ngayon, 1 kilometer, 12 million na eh. Kaya huwag naman sanang mapabayaan tong National Task Force LCAP. Naniniwala ako sa mga nandyan pa na kaya nilang gawin at ipagpatuloy. Pero kung walang support sa national leadership at sa mga cabinet members, down the line, walang mangyayari dyan, babalik ang NPA. At ito ngayon ang nangyayari. Ay pumapalagpag na siya sa Kongreso. At alam ba ninyo na yung mga nakakulong na Central Committee members ay pinakawalan na naman? 7? Dahil nag-prepare para magkaroon ng final peace agreement. Eh bakit ako naman, with due apologies kay Secretary Rebello, ako naman, bakit ako makapag-peace talks pa kung wala na nga kayo eh? Wala na nga kayo eh. Kaya na ng gobyerno to. Yung mga sinasabi niyong problema, kaya ng gobyerno. Ang problema, paano mo sasabihin kaya ng gobyerno kung yung flood control, hindi mo man lang magawang maayos? Wala namang nahihiya. Walang hiya. Diba? Sabi ng Pangulo, mahihiya naman kayo. Bumalik sa kanya. O, tingnan nyo ngayon, makinig kayo sa mga nangyayari. May nahihiya ba? Wala. Abangan Siya, ninyo. may nahihiya. Sana, magkaroon talaga ng magandang reforma dyan upang umusad tayo. Kung hindi nyo magawa, nakahanda naman ang PDP laban. Yes! Galing ni si, Nakahanda naman kami. General Espero. Nakasama ninyo. Huwag nyo kaming ituring na kaaway. Huwag nyo kaming ipakulong sa dahig. Dahil dito tayo magtalo sa ating korte. Di ba? Oh, nagsimula ako kay Tatay Digong na nasa ICC. Tatapusin ko na sana may balik na siya. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home!
Maraming salamat. Thank you,